Bumblebee bento baon for Sophie! Nag-iisip pala ako kung paano ko gagawing yellow yung rice ni Sophie without putting anything na hindi natural yung food coloring. At ang nakita ko ang pwedeng gamitin is itong turmeric. Ayan, nilagay ko na nga yung garlic and rice sa pan. Tapos ayan, nagtatansya pa ako ng turmeric so konti muna yung nilagay ko and so far enough naman din siya. Tinikman ko nga din to and in fairness, masarap din siya. For her ulam naman, chicken breast pala yung ginamit ko dito and nilagay ko na nga sa egg tapos nilagyan ko ng crumbs after. Yung pan na ginamit ko pala kanina na pinaglutuan ng rice, yan, dito ko na lang din lulutuin yung chicken. After nya, nilagyan ko nga ng konting pepper and salt. Nahilig din talaga si Sophie sa herbs, so naglalagay din ako ng konti. In fairness, ang sarap din ang kinalabasan nito. Ang gamit ko pala dito is yung Japanese breadcrumbs. Habang niluluto pa yung chicken, inayos ko na nga itong mga bumblebee rice natin. Yung shape pala na ginawa ko is oval. Pagkatapos yan, isa-isa ko na nga nilagay sa baonan ni Sophie. Noong una nga iniisip ko, dalawa lang ba ilalagay ko? Pero sabi ko, parang maganda kung family of bumblebee sila. Naalala ko kasi nung wala pang 1-year-old si Sophie, gustong-gusto niya yung kanta na I'm bringing home a baby bumblebee. Kaya ito, baby bumblebee, daddy bumblebee, tsaka mommy bumblebee. Ito palang carrots na pinutol ko, para yan sa wings nila. Tapos ito naman, yung nori, yung mga stripes ng bumblebees. Pumutol din pala ako ng mga circles para naman sa eyes nila. At ito na nga, parang favorite part ko to, yung paglalagay ng nori, nung stripes sa bumblebees. Ewan ko ba, parang satisfying yung pakiramdam. Super cute din kasi, alam niyo yung paglagay mo lang ng stripes na ganito, ang laki na nung difference. Etong nasa baba na bumblebee, si mommy bumblebee yan, may papilik mata pa nga. Or eyeliner ba yan? Yung nasa taas naman, si daddy bumblebee. And yung nasa middle naman, si baby bumblebee. After niya, nilagay ko na nga din yung mga wings nila. Medyo struggle ako dito kasi medyo nasikipan sila sa loob ng bento box. At after niya, nilagay ko na yung chicken. Kinot ko din pala yan sa gitna kasi medyo mahirap siya i-place dito sa loob ng baonan. Tapos kinuha ko lang yung mga kumalat-kalat na breadcrumbs. Tapos, since kumakain din pala ng salad si Sophie, ayan, kinot ko na din naman yung mga lettuce. Baka mahirapan kasi siya kainin kapag isang buo talaga. And then, naglagay na ako ng cherry tomatoes, some apples, kasi gustong-gusto niya din yan. Tapos, may blueberries din, which is yung favorite nga niya. Para mas maging makulay pa ang buhay, ayan, nag-grate nga ako ng konting carrots on top. And then, naglagay pa ako ng mas maraming cherry tomatoes na kinot ko dito sa mismong kung nasaan yung chicken. And then, meron akong maliit na lalagyan na ng sauce na honey jar yung shape. Naglagay ako sa loob ng mayo para pwede niya i-dip doon yung chicken niya. Or kung gusto din niya, pwede niya ilagay sa salad niya. Kailangan nila ng more family members. Kaya ayan, naglagay ako ng mga bumblebee bento pics. For the salad naman, mga bulaklak and plants yung nilagay ko dito. Since mahilig pala sa prutas si Sophie, ayan, naglagay pa ako na mas madami. Grapes naman. Tapos may mga flower fruit pics. Tsaka plants din. Tapos yan, pinagpalit ko pala yung dalawa kasi para mas maganda yung kulay. At ito na nga yung result. Ang cute naman ng kinalabasan and napakakulay, diba? For her card, you make me smile. And syempre, magpapadala tayo ulit ng libro kay Sophie. Ito yung set na National Geographic Kids na books. Bugs yung title and ito, may bumblebee kasi sa loob. O, yun lang. Love, love!